Update sa energy situation ng mga apektadong lugar ng Bagyong Christine. Ating alamin kasama si Department of Energy Undersecretary Felix William Wimpy Fuentebella. Yusek, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali niya. Magandang tanghali po sa ating mga nanonood ngayon. Yusek, sa kabuuan, ano-anong lugar po ngayon na apektado ng Bagyong Christine ang wala pa ring supply ng kuryente? Ang masamang balita, Luzon at Visayas affected, no? Pero the good news is, nandito na lamang tayo sa tatlong kooperatiba ng electric cooperatives. Hiwa-hiwalay pa nga siya, na isa nasa Batangas, yung isa nasa Camarines Sur, at yung isa nasa Pangasinan, na yun pa yung totally walang kuryente. But all the rest of the 74 electric cooperatives na affected ay 45 na lang 45 na ang partially powered, whereas 25 are nabalik na natin totally. And after the transmission, no, kung saan yun yung pinaka-affected nga yung tatlong electric cooperative na totally walang kuryente pa, dito na tayo nagko-concentrate yung distribution utilities natin. Tulad ng Meralco, meron silang mga customers na around 600,000 yung umpisa na affected. And ngayon, nandito na siya sa 400,000 na tinututukan na by today and by tomorrow, hoping na maganda yung panahon. Tulad ngayon, meron ng sinag ng araw. Magtuloy-tuloy na yung 24/7 na trabaho ng ating mga linemen. Ng kawalan ng kuryente. At ano po ba ang nangyari? Pinatay nyo ba muna? Ano karoon ba ito ng damage? Ang number one na reason is the flooding. Kung saan mismo yung mga customers ang nagre-request sa distribution utilities na patayin muna yung kuryente. So, for example, in Minalabak and Milaor, which are two towns surrounding Naga City, they were the ones who requested na isara muna yung electricity para mabawasan yung mga damage pang pwedeng maihatid nito, kasi yung electrocution na pwedeng mag-compound ng ating problema, yun yung iniiwasan natin. So the good thing is the energy sector was immediately able to provide and to tell the customers that we can supply you with electricity, because yung generation sector natin, isang planta lang ang nagkaroon ng problema. So, negligible siya, yung planta sa Calaca. Pero dito sa transmission, yun nga, sabi ng mga system operators natin sa NGCP, most of the areas we can already supply electricity, except dun nga sa tatlong electric cooperatives. So, we focused on the low-hanging fruits na tinatawag natin, yung paano natin maabot kaagad yung ospital, paano natin maabot kaagad yung vital facilities, yung ATM, para umandar na yung commercial areas, umandar na yung dagdag na restoration activities, paano natin maabot yung water facilities para madagdagan na yung availability ng potable water sa area. Yun yung tinututukan ng ating mga linemen. So if maganda yung panahon, mas mapapabilis ng linemen natin yung pagbalik ng kuryente. Nagkakaroon lang tayo ng kahirapan sa pag-abot sa areas na mataas pa rin ng tubig. Kaya doble yung problema doon, hindi lamang access, kundi pati yung safety. Access kasi hindi namin maabot yung mga areas dahil bahanga siya, at yung safety, kailangan ma-secure muna natin na pag tinurn on natin yung kuryente, ay meron na tayong sapat na seguridad na hindi ito makakadagdag pa sa problema. Ang pinapatutukan naman ng ibang local government units ay yung fuel supply, kung saan nakatali ito doon sa access issues. So magkakaroon ng meeting ang Department of Energy sa oil players natin to identify where specifically nagkakaroon ng problem sa na hindi makarating yung produkto nila sa dapat puntahan na lugar na nangangailangan nito, at yung Office of Civil Defense
para ma-enhance natin or magkaroon ng bayanihan tungkol sa pag-deliver. Kung kailangan natin ng delivery by boat or delivery by truck or delivery by air. Sec, ano naman po yung latest update sa pagsasaayos ng mga transmission lines sa Luzon at Visayas dahil sa bagyo? So sa transmission lines, meron tayong 4 na 69 kV line na hindi available. Yun na lang po yung kailangan nating tutukan. 4 na lang siya na naapektuhan yung Pangasinan Electric Cooperative 1, saka yung Central Pangasinan Electric Cooperative, at saka yung Batelec 2 at saka Casureco 3. So, 4 lines na lang. Kasi yung isang 230 kV line na damaged, meron siyang ibang daan or alternate route na pwedeng makadeliver yung ng kuryente doon sa customer tulad ng papunta sa Naga. Meron siyang alternate route kahit may problema yung isang malaking highway natin na 230 kV. Pero yung mga 69 kV, yun, ang affected ay 4 na electric cooperatives pala, hindi 3, 4. So, Senpelco, Panelco 1, Batelec 2, at saka Casureco 3. Okay, Yusek, ano-ano po yung mga lugar ngayon na wala pa ring kuryente at wala pa ring energy or transmission? So, ang lugar na tinamaan ng Panelco, yun yung Pangasinan Electric Cooperative at saka Central Pangasinan Electric Cooperative is the province of Pangasinan. So, nariyan yan sa lugar ng Dagupan at yung palibot nito. Tapos, dito naman sa Batelec 2, meron tayong problema dyan sa Batelec 2. Yan yung area ng Tanawan, ng Lipa. Dyan yan banda sa Batelec 2. Katabi yan ng Meralco franchise area. And then yung Casureco 3, yun yung lugar ng Iriga City, kung saan it's a southern part ng Naga City at mas mababa yung lugar na yan. Kaya yung palibot niyang mga bayan tulad ng Nabua, Bato, Bula, Baaw, Iriga City, yun yung mga submerged pa siya sa tubig. Kaya nagkakaroon tayo ng problema doon. So gaano pa po katagal aabutin bago matapos ang mga repair? At sa paanong paraan po ba maaaring maiwasan ang pagkasira ng mga transmission lines at mga power grids? Okay. Ang ginagawa natin ngayon ay nakaabang yung tinatawag nating task force, kapatid. Kung saan dinadagdagan natin yung mga team ng linemen para ma-repair yung dinadaanan ng kuryente papunta sa mga lugar. So, just imagine na ito ay parang power bank natin, yun yung generation, and then yung wire ng telephone natin pag nagcha-charge tayo, ito, hawak ko. Yun yung transmission at distribution, and then yung cellphone natin, yung mga bahay. So, sinasabi ko kanina, sa generation, wala tayong issue kasi yung isang planta na damaged or may problema, negligible yung delivery niya. So we have sufficient supply. Sa transmission, mayroong 4 na electric cooperative na hindi makatanggap dahil sa transmission pa lang, may issue na siya, hindi siya makatawid. Okay? Pagdating sa distribution, tulad ng Meralco, tulad ng Casureco 4, no? Nakakatanggap na Casureco 4, lahat ng bayan sa Casureco 4 na abot na ng kuryente except yung mga laterals o yung mga bahay na medyo nasa sulok na, no? Hindi along the main road or main line ng kuryente. So, karamuan will be reached today. Ganun yung strategy. So, nandun yung stages ng generation, transmission, at distribution. So, ang sinasabi natin sa transmission, tutukan na yung 4 na electric cooperative para maabot ng kuryente yung ospital, yung vital facilities tulad ng bangko para yung ATM umaandar na siya, yung command centers, and yung water facilities para yung potable water ma-address. So yun yung tinatrabaho natin, yun yung priority. At pag nakaabot na yung kuryente sa distribution tulad ng sa Meralco, magkaroon ng 24/7
ng mga tao para abutin na yung mga customers na dapat bigyan ng kuryente aside from the vital facilities. So nariyan na yung 24/7 na pagtrabaho nila. Susugod yan sa baha, pag safe na, at magkakabit na sila ng kuryente. So ganun yung strategy po natin. And that is different from the delivery of fuel o yung produktong petrolyo tulad ng gasoline, diesel, kerosene. Kasi tinitingnan naman natin doon paano makakatawid yung truck or yung boat or kailangan na ba siyang airplane doon sa lugar na nangangailangan ng fuel. Kasi yung mga boats natin umaandar sa diesel, sa gasolina, kailangan maihatid natin doon. Yun po yung sinastrategize natin ngayon. Alright, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan mula po sa inyo dyan sa Department of Energy. So, nagsasubmit po kami ng mga pictures kung paano sumusugod yung ating mga linemen para mabalik agad yung kuryente. It's not to only showcase that we are doing something, but it's more of inspiring everyone that we are working 24/7 and we're doing our best para maiatid kaagad yung serbisyo. Itong mga linemen natin ay naapektuhan din, nabaha din yung kanilang mga bahay. Pero the good thing is they're already providing the services. And yung task force kapatid, halimbawa, nangangailangan yung albay ng dagdag na mga team para magbigay ng kuryente doon, no? Kailangan ng dagdag na linemen. Mismong mga Bicolano rin na mga linemen ang nagvo-volunteer. At kung kukulangin pa ito, nakahanda na po yung mga linemen natin galing sa Region 8, galing sa Region 7, galing sa Region 3, galing sa Region 2. So, nakahanda na po sila para back-upan pa yung ating mga linemen at ma-repair natin kaagad. At kung may darating na naman na sunod, yung pag-aayos natin ng mga linya ay sabay na nating pinapatibay. No? We build back better kung kayang-kaya na ng resources natin at para mas stable na yung ating kuryente at yung infrastruktura nito. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Energy Undersecretary Felix William Wimpy Fuentebella.